Medyo palalim na ang gabi nang marating na mag-inang sina Ace at Aling Charina ang kahabaan ng highway na sakop ng Quezon Province. Nanggaling pa sila sa probinsya ng Masbate at tanging Honda TMX 155 lamang ang kanilang sasakyan. Dala-dala nila ang ilang mga mahalagang mga gamit na pinagkasya sa likuran ng motorsiklo. Bigla na lamang lumamig ang ihip ng hangin at hindi nagtagal ay naramdaman na ni Ace ang pagpatak ng ulan. Aligaga namang kumabig pa kanan si Ace nang may makita siyang isang waiting shed sa lugar. May dala namang kapote si Ace para sa kanilang dalawa ni Aling Charina, pero mas pinili na lamang niya na sumilong at magpatila ng ulan. Para na rin hindi tuluyang mabasa ang mga dala nilang gamit. Medyo malayo-layo pa ang biyahe nila papunta ng Maynila. May kalakasan pa ang ulan at mabuti na lamang at hindi pa tuluyang lumakas ang hangin. Kaya kahit papaano ay hindi na rin sila nababasa habang nasa waiting shed. Madilim at halos walang dumada ang mga sasakyan sa kalsada. Paminsan-minsan may mga malalaking truck ang dumadaan at mabibilis ang takbo. Nasa gilid lamang kasi sila ng highway. Nagpalinga-linga ng tingin si Ace at wala siyang makitang mga bahay sa lugar. Alas 11:30 na rin kasi ng gabi sa probinsya, kaya wala na mga tao sa paligid. Naaawa na rin siya sa kanyang inang si Aling Charina. Nabasa na ang suot nitong pantalon at giniginaw na rin. Kaagad na binuksan ni Ace ang kanyang backpack para kumuha ng pamalit. Ace, wag na. Mababasa lang din yan. Giniginaw ka na, ma. Habang nakatitig si Ace sa maamong mukha ni Aling Charina. Edad 45 na si Aling Charina at hindi na rin maitatanggi na sobrang ganda pa rin niya. Makinis, maputi, dagdag pa mapang-akit nitong mga mata at mapupulang mga labi. Habang nakatitig na si Ace sa kanya at giniginaw na rin, ay hindi mapigilang mapangiti ni Aling Charina. Edad 23 lamang si Ace pero nahubog na ang katawan sa mga mabibigat na klase ng trabaho, lalo na sa pagko-construction. Kaya naman ay maganda tignan ang kanyang mga natural na muscle. Kahit hindi kaputian si Ace ay malakas ang kanyang dating. Makinis, maputi si Aling Charina, maganda. Pareho na tayong giniginaw, Ace. Halika. Kaagad namang lumapit si Ace sa giniginaw na ina. Tumalikod naman si Aling Charina at excited sa paglapat sa kanya ni Ace. Kaagad nga ay ibinigay sa ina ang inihiling nito. Napangiti naman si Aling Charina nang maramdaman na si Ace. Natuwa naman at masaya si Aling Charina sa ginawa ng anak sa kanya. Habang patuloy ang malakas na pag-ulan ay patuloy naman. Kahit malakas ang ulan ay pinagpapawisan ng mag-ina, kaagad nilang inayos ang kanilang mga sarili. Hindi nagtagal ay humina na ang kanina'y malakas na ulan hanggang sa tuluyan na nga itong tumigil. Muling sumampa ang mag-ina sa motorsiklo at nagpatuloy sa paglalakbay. Matapos ang halos isang oras sa paglalakbay ay narating nila ang isang bayan sa probinsya. Nang matanaw ni Ace ang isang lodge ay kaagad niyang iniliko ang motorsiklo. Kung hindi lamang sana sila inabutan ng malakas na ulan kanina, ay dito nila planong magpahinga at kanina pa sana sila nakarating dito. Nang makapasok na sila sa kwarto ay kaagad na nag-shower si Aling Charina para makapagpalit na rin ng nabasa niyang damit.
Si Ace naman ay tumawag na muna sa customer service para makapag-order ng mainit na pagkain. Ace, halika muna, sumabay ka na sa akin habang hinihintay natin yung pagkain para sabay na rin tayo makakain mamaya pagdating. Sinabayan na ni Ace ang kanyang ina. Hindi nagtagal ay tumunog na ang doorbell. Dumating na ang in-order na mainit na pagkain ni Ace. Pagkatapos nilang kumain ay nagpahinga na muna ang dalawa hanggang tuluyan na silang nakatulog sa sobrang pagod. Mag-aalas 8 na ng umaga nang sila ay magising at kaagad na naghanda para sa muling pagbiyahe. Pagkatapos nilang kumain ng pandesal at kape ay umandar na ang Honda TMX 155 ni Ace. Mataas na ang araw nang sila ay makarating sa Maynila. Dahil araw ng linggo, walang traffic. Tumuloy si Ace sa isang construction site sa Quezon City. Halos kasi simula pa lamang ang ginagawang mataas na condominium. Matapos iparada sa gilid ang motor, bumabase na silang dalawa. Kaagad na kumatok si Ace sa pintuang yari sa yero. Isang gwardiya ang lumabas. Sir, magandang tanghali po. Pinapupunta po ako ni Foreman Joseph. Sinong Joseph? Maraming Joseph dito. Iyon hong medyo kalbo na sir, na medyo malaki ang katawan at parating nakasando. Maya-maya ay makikita na si Joseph na lumalapit sa kanila. Kanina pa pala niya kasi inaabangan si Ace. Kaya nakita niya ito, nasa gate pa lamang. Pinapasok na ng gwardiya si Ace kaya nakapag-usap sila ni Joseph. Bukas ka na, mag-uumpisa. Ako na bahala kay engineer. Teka, kumain ka na muna. Biglang naalala ni Ace si Aling Sharina na naghihintay sa labas. Hindi na pre, doon na lang sa labas mamaya, ako na lang bahala sa sarili ko. Kaagad na nagpaalam si Ace kay Joseph. Isang maliit na papel ang iniabot ni Joseph kay Ace. Dito nakasulat ang uupahang kwarto ni Ace, yung address. Pwede ka naman kasi mag-stayin dito eh. Bakit kailangan mo pang mangupahan? Salita ni Joseph kay Ace. Ganun pa man, ay wala naman siyang magagawa sa naging desisyon ng kaibigan at kailangan niya itong respeto na maghanap nga ito ng uupahang kwarto. Walang alam si Joseph na may kasama si Ace. Magkaibigan sina Joseph at Ace. Isang taon din silang nagsama dati sa isang construction site. Mas matanda si Joseph sa kanya ng 5 taon. Kaya lang ay kinailangang umuwi ni Ace sa Masbate dahil sa hindi inaasahang nangyari sa kanyang ama. Ngayon nga ay muli siyang nagbalik dito sa Maynila. Kaagad na lumabas si Ace pagkatapos magpasalamat at magpaalam kay Joseph. Medyo naiinip na si Aling Sharina kaya kaagad silang umalis para puntahan na ang uupahang kwarto. Mabuti na lamang at hindi naman kalayuan ang uupahan nila mula sa site na pagtatrabahuhan ni Ace. Isang sementadong bahay na may 3 kwarto sa itaas. Ang isa ay mayroon ng umuupa at ang isa ay sa may-ari ng bahay at nasa ibaba ang banyo para sa lahat. Medyo squammy lang ang lugar pero walang problema kay Ace at kay Aling Sharina at mayroon din namang parking para sa kanilang motor. Tamang-tama naman ang laki ng kwarto para sa kanilang dalawa. Pagkatapos nilang magpahinga ay lumabas na sila para kumain na muna at pagkatapos ay namili ng mga gamit na kailangan nila tulad ng unan, kumot, kalan, kaldero, kutsara at mga pinggan. Iniwan kasi nila mga gamit na ito sa probinsya dahil hindi na magkasya sa kanilang motor. Tanging mga damit lamang ang kanilang dala-dala. May perang dala ang mag-ina na parte ni Aling Sharina mula sa ibinentang koprahan ng kanilang pamilya. Aba Ace,
Pwede pala ako magtinda dito sa labas ng mga pangmeryenda. Matao sa lugar na ito. Ikaw ang bahala, ma. Basta ako, may trabaho at gusto ko, madadatnan kita dito sa bahay. Masaya ang dalawa sa bago nilang tirahan. Para sa kanila ay tahimik ito at pribado. Kinagabihan pagkatapos nilang maghapunan ay nagbanyo sa baba si Ace. Nang bigla niyang makasalubong ang isang magandang babae na kagagaling lang ng CR. Bagyang nagkagulatan ang dalawa. Napatingin si Iris kay Ace dahil ngayon lamang niya ito nakita. Kaya kaagad na nagpakilala si Ace kay Iris. Ako nga pala si Ace. Doon kami ng mama ko sa kabilang kwarto bagong umuupa. Kayo pala yon. Ako naman si Irish. Anak ako ni Mang Bernard na may-ari nitong bahay. Sige ha, nice meeting you. Si Irish ay anak ni Mang Bernard na nagmamay-ari ng bahay. Hiwalay na rin ang mga magulang niya. Bata pa noon si Irish na maghiwalay ang ama at ang kanyang ina. Maganda si Irish, maputi at balingkinita ng katawan. Medyo may pagkachinita. Mahaba ang buhok na hanggang kalagitnaan ng kanyang likuran. Sa edad na 23 ay kasalukuyang nag-aaral pa siya sa isang kilalang universidad. Lingid sa kaalaman ni Ace ay lihim na napahanga sa kanya ang dalaga. Ang kulay moreno at magandang katawan ni Ace at medyo singkit na mga mata ay ikinatuwa ni Irish. Ngayon lamang kasi may nangangapahang kagaya ni Ace sa kanila. Ang nasa kabilang kwarto naman kasi ay mag-asawang nagtatrabaho sa malapit na parehong may edad na at paminsan-minsan ay umuwi naman sa probinsya sa Isabela dahil doon ang kanilang pamilya. Habang naliligo ay walang ibang nasa isip si Ace kundi ang inang si Aling Charina. Para sa kanya, siya lang ang pinakamaganda sa lahat. Paglabas nga niya ng banyo ay nakakasalubong naman niya si Irish na para bang inaabangan ang paglabas niya. Tila ba nagpapapansin ang babae sa kanya. Napangiti at tumuloy na lamang siya sa itaas sa kwarto nilang mag-ina. Parang ang tagal mo yata sa babae. Ang bilis ko nga Nakaayos na ang higaan ng mag-ina. Inaayos na ito ni Aling Charina. Bumaba na rin muna si Aling Charina para din magbanyo. Humiga na rin si Ace. Nakaugalian na ni Ace na nagdadamit pang itaas at tanging short lamang na maiksi ang suot. Hanggang sa makatulog na nga siya. Hindi na niya namalayang tumabi na sa kanyang pagkakahiga si Aling Charina. Marahil sa sobrang pagod mula sa mahabang biyahe, iniisip din niyang magsisimula na siyang magtrabaho kinabukasan. Hindi na rin siya ginambala pa ni Aling Charina. Si Aling Charina ay hindi rin kaagad nakatulog dahil namamahay pa siya. Pero unti-unti, dinalaw na rin siya ng antok. Maagang bumangon si Aling Charina kinabukasan. Medyo madilim-dilim pa. Kaagad na nagluto ng aalmusalin nila ni Ace. Ginising na niya si Ace para kumain na. Pagkatapos maligo at magbihis ni Ace ay umalis na kaagad ito para maagang makapasok sa trabaho. Si Charina naman ay nagpaplanong magpunta ng palengke para mamili ng mga paninda niya. Iniisip niyang magtinda ng banana Q, lumpia, turon, sa malamig at kung ano-ano pa. Nang pagbaba niya ay isang matangkad na lalaki ang kanyang nakasalubong. Si Bernard na kaagad na napatingin bigla sa kanya. Napansin ni Bernard ang taglay na kagandahan ni Charina. Kayo ba yung mga kaibigan ni Joseph na umuupa dyan sa itaas? Ako nga pala si Bernard. Gabi na rin ako nakauwi kagabi kaya hindi ko na kayo nakausap. Si Bernard na medyo malaki ang boses, lalaking lalaki, matangkad pero hindi naman kalakihan ang kanyang katawan. Nasa edad 47 na siya at kulay green na ang karamihan ng kanyang buhok. Bumagay naman sa kanya dahil medyo maputi naman siya at mistisuhin at maayos magdala ng pananamit.
Mala Albert Martinez ang datingan niya. Ako nga ho pala si Charina. Kasama ko ang anak ko, kaya lang ay maaga siyang pumasok sa trabaho ngayon. Tamang-tama ho pala, magpapaalam sana ako na kung pwede, magtitinda ako dyan sa tapat ng kung ano-ano kahit mga pangmeryenda lang. Kayo ho ang bahala, wala namang problema sa akin. Nagpaalam na rin si Bernard na papasok na sa opisina. Hindi nagtagal ay bumaba na rin si Irish na sasabay na sa kanyang ama sa pagpasok sa eskwelahan. Matapos makilala ni Charina mag-ama ay umalis na rin kaagad ang mga ito. Hindi nagtagal ay umalis na rin si Charina para magpunta sa palengke para mamili ng kanyang mga ititinda. Sa isang kilalang university pumapasok si Irish at ika-4 na taon na niya sa kolehiyo sa kanyang kurso. Madalas na alas 4 ng hapon ay nasa bahay na siya. Kapag nagkakayayaan naman sila ng kanyang mga kaibigan niya o di kaya ng boyfriend niya ay ginagabi na rin siya ng uwi. Si Bernard naman ay sa opisina ng isang manpower agency nagtatrabaho. Madalas na alas 5:30 ng hapon ay nasa bahay na siya, pero kapag may overtime ay ginagabi na rin. Alas 12 ng tanghali, nakapamalengke na si Charina at tapos na rin magluto ng ilang ititinda niya tulad ng maruya, banana Q sa malamig at kung ano-ano pa. Kaagad din niya itong inilabas para may ibenta na. Dahil nga matao sa lugar ay dinumog ito. Kaya bago mag alas 5 ng hapon ay naubos na ang mga paninda niya. Tuwang-tuwa si Charina kaya maaga rin nakapagligpit. Nadaanan pa siya ni Irish na bumili pa na natirang banana Q na dapat sana ay para kay Ace na itinira ni Charina. Pero hindi nakatanggi si Charina kay Irish. Bago mag alas 6 ng hapon ay nakauwi na si Ace. Pagod pero tila na wala ang pagod niya nang madatnan ang magandang ina. Si Irish naman ay hindi lumabas ng kwarto nila pero sinadya niyang nakabukas ng bahagya ang pintuan para makita niya ang dadaang tao. Hanggang sa maulinigan niya ang boses ni Ace mula sa kabila. Parang nagising ang dugo niya, lalo na at narinig niyang bibili sa tindahan sa labas ang binata. Alam niyang dadaan si Ace, gustong-gusto niyang makita ang binata. Wala pa ang ama niyang si Mang Bernard, marahil ay nag-overtime ito. Hindi nagtagal ay narinig na nga ni Irish na nagbukas na ang pintuan nila Ace. Kaagad na lumapit si Irish sa tapat ng pinto nila para abangan ang pagdaan ni Ace. Tamang-tama ang pagdaan ni Ace, nasa pintuan na si Irish. Hindi mapigilan ni Ace ang kanyang mga mata na animoy na pako kay Irish. Lalaki lamang si Ace kaya hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Napangiti naman si Irish na nakitang reaksyon mula kay Ace. Uy Ace, saan ang punta mo? Kahit alam ni Irish na pupunta ang binata sa tindahan. May pinabibili si Charina, si mama pala, dyan sa tindahan sa labas. Pwede ba akong magpasabay? Kahit marami pang stock ng ballpen si Irish, ay nagpabili pa rin ito kay Ace. Nang inabot niya ang pera kay Ace ay hindi napigilan ni Ace ang kanyang sarili na mahawakan kahit mabilisan man lamang ang kamay ng dalaga. Ang akala naman ni Ace hindi nahalata ni Irish dahil wala man lang itong reaksyon pero nakaramdam ng kakaibang kiliti ang dalaga. Naramdaman niya ang matigas na palad at mga daliri ni Ace kaya napasulyap tuloy siya sa kamay ng binata. Malaki ito at maugat. Nasa isipan ni Irish kung ano ang pakiramdam kapag nahawakan siya ni Ace. Naigsay tuloy ang dalaga. Nakaalis na si Ace para bumili ng pinabili ni Charina. Hindi pa rin mawala sa isipan ni Irish ang binata. Matapos ang ilang minuto ay nakabalik na rin si Ace at kaagad na inabot ang biniling ballpen kay Irish. Nagmadali siyang pumasok sa kanilang kwarto dahil pakiramdam niya ay matagal na siyang nasa labas, baka magalit na si Aling Charina sa kanya.
Nagtaka naman si Irish sa pagmamadali ng binata. Pagpasok nga niya ay kaagad na napansin ni Charina masayang itsura ni Ace. Bakit maganda yata ang mga ngiti mo, Ace? Hindi kasi yung tindera kanina. Pamali-mali ng sukli, kaya natawa ako. Ibinalik ko naman sa kanya pero ibinigay pa rin niya sa akin. Mabilis na naisip ni Ace bilang palusot. Nako Ace, baka maganda yung tindera. Maayos ka. Malilintikan ka sa akin. Galit si Charina. Dahil nakaluto na ng hapunan ay naghain na si Aling Charina. Bigla naman nakaramdam ng pagwiwi si Ace kaya kaagad na bumaba para magbanyo. Nagmadali siyang lumabas ng banyo, baka magtaka si Charina kapag nagtagal pa siya. Nang paglabas niya ay nakasalubong naman niya si Mang Bernard na kararating lamang galing trabaho. Parehong nagmamadali ang dalawa kaya hindi na nakapag-usap. Pagkapasok nga ni Ace sa kanilang kwarto, may nakasalubong ako matangkad na lalaki na medyo maputi na mga buhok at pumasok sa kabilang kwarto. Si Bernard, siya may-ari nitong bahay. Medyo sumeryoso ang itsura ni Ace, nakaramdam ng konting selos. Dahil hindi niya alam na may nakilala na palang ibang lalaki si Charina na wala siya sa bahay at habang nasa trabaho siya. Biglang tumahimik si Ace kaya napansin ito ni Charina. Bakit bigla ka natahimik? Nagsiselos ka ba? Natawa si Charina. Kumain na nga lang tayo. Maagang naghanda para matulog ang mag-ina. Pareho nilang iniisip ang gagawin nila bukas pero hindi pa rin kumikibos si Ace mula kanina. Kaya gumawa na ng paraan si Charina. Siya na ang unang gumawa ng aksyon para makipagbati sa anak. Pasensya ka na kanina ha. Okay na yon ma, matulog na tayo. Biyernes ng gabi napansin naman ni Ace na pabalik-balik si Mang Bernard sa pintuan. Sa tingin ni Ace ay may problema kaya naisip niyang puntahan para makausap niya. Mang Bernard, may problema ho ba? Gabi na ho, bukas pa pinto niyo. Si Iris kasi hanggang ngayon wala pa. Tumawag naman siya kanina pero nagpaalam lang. Nagkayayaan daw sila ng mga classmates niya. Sabi niya, uuwi din daw siya kaagad pero alas 8 na ng gabi wala pa siya. Habang kausap nga ni Ace si Mang Bernard ay biglang tumunog ang sipi niya. Tumawag si Irish sa kanya pero saglit lang naman. Ano ho ang sabi ni Irish? Mga 10 daw siya makakauwi sa bahay. Doon daw siya sa bahay ng mga kaklase niya. Sem break na pala nila next week kaya nagkayayaan na magbanding. Ayun naman ho pala. Magpahinga na ho kayo Mang Bernard at kakatok naman si Irish kapag dumating. Ayun na nga ginawa ni Mang Bernard. Inaantok na daw siya kaya matutulog na daw siya. Bumalik na si Ace sa kanilang kwarto at ikinuwento nga niya kay Aling Charina na nakausap niya si Mang Bernard. Mabait naman pala si Mang Bernard, maayos naman siya kausap. Masarap pa ang kwentuhan ng mag-ina hanggang napansin na lamang ni Ace na masarap na tulog ni Aling Charina. Hindi pa rin dinadalaw ng antok si Ace. Iniisip niya ang kahihinat na ng relasyon nila ni Aling Charina. Hanggang makarinig ng kaluskos mula sa ibaba si Ace. Nang tingnan niya ang oras ay mag-aalas 10 na ng gabi. Bumangon si Ace mula sa pagkakahiga. Bago siya lumabas ng pinto ay muli niyang tiningnan si Aling Charina. Masarap na ang tulog dahil marahil sa sobrang pagod sa pagtitinda. Nang pagbaba ni Ace ay nakita niya si Irish nakapapasok lang sa pintuan. May sariling susi si Irish kaya nabuksan niya ang pinto sa ibaba. Kaagad namang napansin ni Ace na tila nakainom ang dalaga. Irish,
Nakainom ka ba? Oo, Ace. Napasarap ang inuman namin ng mga classmates ko. Pwede ba? Huwag ka maingay. Baka marinig ako ni Papa. Kanina ka pa hinihintay ng Papa mo. Nakatulog na nga eh. Nang paghakbang ni Irish sa hagdan, bigla na lamang siya na wala ng balanse. Bumagsak si Irish pero nasalo siya ni Ace. Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Inom ka ng inom, hindi mo naman pala kaya. Hindi naman napansin ni Ace na sa iba na siya nakahawak. Sorry Irish, hindi ko sinasadya. Dahil nga sa kalasingan ni Irish ay nag-iba naman ang pakiramdam niya kay Ace. Nagkatitigan naman ang dalawa. Hindi na napigilan ni Irish ang kanyang sarili. Si Ace naman ay hindi na rin maikailang nagkakagusto siya sa dalaga. Kapwa nakalimot ang dalawa ng gabing yon. Kung kaya may naganap na kanila. Alam ni Ace na masarap na tulog ni Aling Sharina at ganun din si Mang Bernard. Tamang-tama naman nang matapos ang dalawa ay nagising na si Mang Bernard. Kaagad ding bumalik si Ace sa kanilang kwarto at nadatnang masarap pa rin ang tulog ni Sharina. Nahiga na rin siya sa tabi nito na tila walang nangyari sa kanila ni Irish. Maagang nagising si Aling Sharina kinabukasan. Matapos niya ihanda lahat ng kailangan ni Ace ay ginising na niya ito. Si Irish naman ay nagising na lamang na maramdaman niyang paalis na ang kanyang amang si Mang Bernard. Nang pagtayo ni Irish ay hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Masakit pa ang kanyang katawan. Muli siyang nahiga para matulog na lamang dahil wala naman siyang pasok. Nakapasok na rin sa trabaho si Ace pero habang nasa trabaho ay hindi mawala sa isipan niya si Irish. Kaya napansin naman siya ni Joseph. Pre, okay ka lang ba? Mukhang wala ka sa kondisyon ah. Pre, kung masama pakiramdam mo, mas maigi kung umuwi ka na muna. Ako na ang bahala kay engineer. Sige pre, alas 12 uwi ako. Ang totoo ay hindi naman talaga masama pakiramdam ni Ace. Iniisip lamang niya si Irish, lalo na ang nangyari sa kanila. Alas 12:30 ng tanghali ay nakauwi na si Ace. Kaagad niyang nakita si Aling Sharina na nagtitinda. Tinanong siya kung bakit maaga siya umuwi. Sinabi niya na masama ang kanyang pakiramdam. Kaya magpahinga ka na muna sa kwarto natin. Pag naubos ang paninda ko, aakyat kaagad ako. Pero nang umakyat nga si Ace ay sa kwarto ni Irish siya tumuloy. Alam niyang wala doon si Mang Bernard kaya nang kumatok siya ay kaagad namang pinagbuksan ni Irish. Irish, kamusta ka na? Medyo masama pakiramdam ni Irish na para ba siyang lalagnatin. Uminom ka na ba ng gamot? Mawawala din to. Dahil kasi ito sa nangyari sa ating kagabi. Pero walang kaalam-alam si Ace na kanina pa naririnig ni Aling Sharina ang usapan nila ni Irish. Nasa ibaba lamang ng hagdanan si Aling Sharina at nakatingin ito kay Ace na nasa pinto ng kwarto ni Irish kausap ang dalaga. Huli na nang mapansin ni Ace si Aling Sharina. Nagmadali siyang pumasok sa kwarto nila at sumunod na si Aling Sharina. Todo ang paliwanag ni Ace kay Aling Sharina na galit na sa kanya. Hindi naman bata si Sharina para maniwala kay Ace. Alam niyang darating ang ganitong sitwasyon sa kanila. Ang maghanap ng mas bata si Ace sa kaysa sa kanya. Si Irish ay maganda at tiyak na kababaliwan ito ni Ace. Sumunod na mga araw ay naging malamig na sa isa't isa sina Ace at Sharina. Kung kaya naging madalas ang mainit nilang pagtatalo. Umiwas na rin muna si Ace kay Irish. Hindi na muna siya nagpakita dito. Makalipas ang 1 linggo ay hindi na nga natiis ni Ace ang sarili.
Hindi na niya kayang pigilan ng sarili na makita muli si Irish. Kagad na kumatok si Ace sa pintuan ni Irish. Nang pagbukas nga ng pinto ay si Irish ang nakita ni Ace. "Kamusta ka na, Irish?" "Eto, okay na ako." "Baka makita ka na naman ng nanay mo. Mag-away na naman kayo." "Wala siya, nasa palengke. Miss na kita, Irish." 1 week na, baka pwede na uli." Wala nang nagawa si Irish nang pumasok na si Ace sa kwarto. Isang malutong na palakpakan na naman naganap sa kanilang dalawa. Kaagad namang umalis si Ace para pumasok sa trabaho pagkatapos. Samantala, hindi na lumabas pa ng kanyang kwarto si Irish. Natatakot siyang baka awayin siya ni Aling Charina. Kinagabihan ay ganun pa rin sina Charina at Ace. Hindi pa rin sila nagkakaayos. Tila tuluyan ang nawalan ng tiwala si Charina kay Ace. Mahal na mahal naman ni Ace si Charina, pero tila ayaw na ni Charina. Mukhang may iniisip na malaking problema si Charina. Ilang araw pa lumipas ay seryosong kinausap na ni Charina si Ace. "Babalik na lamang ako sa probinsya, Ace. Kailangan ko nang itama maling nagawa ko. Sana lang ay mapatawad nila ako. Kung hindi nila ako mapatawad sa nagawa kong kasalanan, tatanggapin ko parusang ibibigay nila sa akin. Hindi ko na kaya, Ace. Nakokonsensya na ako. Ayoko nang madamay ka pa." Isang araw ng linggo ay hinatid na ni Ace si Aling Charina sa terminal ng bus pa uwi ng probinsya. Si Mang Bernard naman ay nakasakay niya sa jeep si Joseph. "Kamusta ka na, Joseph?" Magkakilala sina Joseph at Mang Bernard dahil matagal din na nangupahan si Joseph sa bahay nila Mang Bernard. Siya ang nagrekomenda kay Ace na uupa sa aalisan niyang kwarto. "Di ba kaibigan mo si Ace? Siya ngayon ang umuupa doon sa inaalisan mong kwarto. Sabi mo sa akin nun ay siya lang mag-isa, pero kasama niya ang nanay niya." "Ho? Matagal na hong walang nanay si Ace ah. Nawala na po nanay niya dahil sa sakit." Hindi makapaniwala si Mang Bernard sa nalaman niya kay Joseph. Pag-uwi nga niya sa bahay nila ay kaagad niyang ikinuwento kay Irish ang nalaman niya. Kung hindi po sila mag-ina, magkaano-ano sila?" Takang tanong ni Irish. Kinabahan at bigla siyang nalito sa kanyang nalaman. Nang makabalik na si Ace ay napansin niyang tahimik ang kwarto ni Irish. Nalulungkot din siya sa paglayo ni Aling Charina pero wala siyang magagawa dahil alam niyang ang ginawa ni Charina ay tama. Kinabukasan ay maaga siyang hinintay ni Joseph sa trabaho para makausap. "Pare, ang totoo, girlfriend ko si Charina. Umalis kami sa probinsya para takasan ang malaking kasalanang nagawa niya. Tinakas niya pera ng kanilang kooperatiba sa lugar nila. Nagkasundo kami na magpakilalang mag-ina para hindi kami mahalata dito sa Maynila. Pero nakonsensya din siya kaya bumalik na siya sa probinsya para harapin ang lahat ng nagawa niyang kasalanan. Mahal ko si Charina pero nakagawa din ako ng kasalanan sa kanya at hindi na niya ako binigyan pa ng isa pang pagkakataon. Pare, pasensya ka na kung inilihim ko ito sa'yo." "Sa akin pare, okay lang yon. Naiintindihan kita pero kay Mang Bernard, nakakahiya." Kinagabihan pag-uwi ni Ace ay kumatok siya sa pinto nila Mang Bernard. Si Mang Bernard ang nagbukas. Kaagad niyang kinausap ito. "Mang Bernard, humihingi po ako ng tawad sa nagawa kong paglihim sa inyo. Ang totoo po ay girlfriend ko si Charina. Hindi po kami mag-ina." Tila naiintindihan naman ni Mang Bernard si Ace. Pero narinig lahat ni Irish ang mga sinabi ni Ace sa kanyang ama. Nasaktan ng husto ang dalaga, kung kaya ay sinimulan na niyang iwasan ito. Napag-isip-isip ni Irish na mahalaga ang kanyang pag-aaral kaysa makipagrelasyon sa kagaya ni Ace.
Lumipas pa ang ilang buwan ay umalis na si A sa bahay nila Mang Bernard. Nagpasya na lamang siya na mag-stay in sa trabaho.